Maayong hapon sa tanan! Kumayi mo hapon tindog! Kinsa mga excited mo sayaw diha! Syakit og hallelujah! Pinasahi yun igsoon lang atong pagdaig sa Ginoo mo lang ihatag imong the best! Giayad yun, sayaw yun! Come on! Let's praise the name of the Lord in this place! Hallelujah! Come on! All together, clap your hands!
Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mapabalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Watch out, Jesus! Hallelujah! Come on, let's worship the Lord. Worship Him with all your heart, mind, and soul and strength. He is our loving Creator, our loving Father in heaven, who loves us so much. Ato itaas sa mga kamot, ato pasalamatan si Lord. Ato siyang i-worship na wala siyang katulad. There is no one like you, Jesus. Hallelujah. Come and worship Him with all your heart. Holy Spirit of the living God, we invite you in this place. Atong kantahan si Lord. Everybody worship Him. Yes, Lord, we worship you. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad. Come on, open your mouth to worship Him. Let's worship our Father in heaven. Oh, Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Oh, awitin ko man
chapter 10, verse 10 in the Amplified Version. The thief comes only in order to steal and kill and destroy. I came that they may have and enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows. Let us enjoy abundance through our obedience by giving back our tithes and giving our best offering to God. Let's go! Come on, let's praise Him. Let's give our tithes and offering with a smile on your face, with a cheerful heart. Come on. Hey, hey. Come on, let's declare. Ibus mo, ibus na ibus mo, ibus mo sa banda ito. Ibus mo, ibus na ibus mo, ibus mo sa pamilya ko. Ibus mo, ibus na ibus mo, ibus mo sa pangarap ko. Itodo ko, itodo na itodo ko, todo, 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 pagpapala mo. Come on, let's wave our hands, everybody! Buksan mo ang kalangitan, ibus mo ang kasagarahan, handa na kami sa luwin, mga mapapala mo. Buksan mo ang kalangitan, ibus mo ang kasagarahan, handa na kami sa luwin, mga mapapala mo. Ibus mo, hey! Ibus na ibus mo, ibus mo sa banda ito. Ibus mo, ibus na ibus mo, ibus mo sa pamilya ko. Open your mouth to declare, everybody! Ibus mo, ibus na ibus mo, ibus mo sa pangarap ko. Itodo ko, itodo na itodo ko. Come on, everybody! Todo, todo, todo. Minsan pa! Todo, todo, todo. Come on, with power! Todo, todo, todo. Pagpapala mo. Ang mga excited sa todo-todo ng blessing ni Lord will declare in 1, 2, 3, go! I and my family will have an open heaven life. Blessing so great, I and my family can contain. I and my family will have super abundant crops. I and my family are well guarded. I and my family will live in good health. Nothing will be wasted in my life and in the life of my family. My life and my family are such a delight, and nations will call us blessed and prosperous. Yes, Lord, sealed with your blood, the blood from the crown of thorns, even, Lord God, the blood from your hands. Kini nga mga tithes and offerings as a sign, Lord God, sa obedience sa imong mga kanakan. Salamat, Ginoo, nga sila gyud, Ginoo, Lord God, mo enjoy sa kung unsa man ang mga blessings sa ilahang obedience nga na kanimo, Ginoo, in the area of their finances. We thank you, Lord, for the anointing for wealth, the protection, Ginoo, sa tanan, Ginoo, nila nga business, pinanangitaan, Ginoo. Salamat nga ikaw, Ginoo, maghatag kanila niya nga protection, pinaagi sa imong hamili nga dugo. And all the people of God say, Amen and Amen. Amen and Amen. Okay, samtang ta mga lingkod, ato ang tan-awon sa ato ang LPM ganap karon nga simana. You
Gem Village for the LPM Focus. We have 300 beneficiaries kung saan magkakaroon din tayo ng MOA signing and lahat ng 300 beneficiaries natin today makaka-receive ng mga food packs and different services from Love Philippines Movement. Dapat sa kalibin na passion. Dapat passion siya sa trabaho. Malipay siya sa trabaho. Ang pagtabang kabahin, lifestyle sa kinabuhi, kinasa kalipay na mutabang. Blessing yung kaya nga mutugpa diya ang LPM sa inyong barangay. Kaya ang LPM, maayo ang ilang misyon. Upahumi ang among heart cry, bringing patriotism and love of the country back to the heart of every Filipino. May butang sa ating tanong. Maayong buntag sa tanan, nami karon sa Barangay Mando for our barangay clean up drive diri sa barangay no kauban ang atuang mga LPM advocates, entire district ko, ang mga team. Dili mabag-o ang atong nasod ug ang nanulog na utan. Ang kabag-uhan mahitabo ug naitinuod nga libo. Good morning everyone! So we are here today at Barangay 32-3 sa ilahang Barangay Assembly Day. And today, gi-bless po ng ilahang Barangay Hall since bago na siya nga turnover from last March. So ako gi-bless ang ilahang Barangay Hall through our man of God, Bishop Rod Cubos. Dili ka mag-expect nga ang atong nasod mabag-o kung ang leader wala na bag-o. Naata karon diri to support for this barangay assembly at barangay Anggalan uban sa Mabtikol na barangay captain niya si Engineer Alan Algabre, and of course with the presence of our president, LPM president, a man of action for his powerful message about the 7 points of true leadership. Katabang mo sa amuang spiritual life na mo kay murag napabiyaan na ba. So hinatunta na padayon ang atong relationship sa Ginoo. Kung kitang tanan manihang tagline, loving God, loving people, loving our nation, mahitabo ang tinuod nga kabag-uhan, dalaygon ang Ginoo. Naata diri karon sa pag-support sa barangay assembly sa Los Amigos. Si Barangay Captain sa Barangay Los Amigos, tumatangin ako sa LPM kasi sa kanunay nakasuporta sa mga activities sa barangay. Amen. To God be the glory. No? Ninood na kita, ninood na si Bishop sa iyahang advokasya. And of course, atong advokasya nga aduna gyud tinuod no nga pagserbisyo especially sa atong mga leaders no diha sa panggamhanan. Ug salamat nga mahimo ta nga catalyst, mahimo ta nga motabang gyud alang sa atong gitan-aw no nga progress and development, and of course peace and order no sa ato ang syudad sa Davao una. And of course ang atong damgo nga kung unsa ang mahitabo diri sa Davao makaapekto pod siya sa tibuok Pilipinas. Og are you with us with this? This is our great potential nga ato ang mahimo gyud kabahin sa the overall plan no sa Ginoo nga aduna gyud tinuod nga revival nga mahitabo sa tibuok Pilipinas. Amen. So let's continue to guard and protect our potential.
Amen. Og ni ana no sabdahang nagakuyog ko kang bishop ni ini nga semana, at least nakakuyog ko sa iya sa ato ang mga ganap sa mga barangays. Nakita gid nako nga dako jud kayo potential no ang ato ang ginahimo sa LPM, especially sa atong advokasya sa pag spread out no sa mga tao sa tinuod nga nawong o character sa usa ka leader nga naa dapat din ang of course purpose, conviction, vision, sa patong uban, so ganito, and passion, inspiration, influence, and of course, leadership good. Man atong gusto makita nga ang mga tao magkaroon sila awareness nga mao ni dapat ang atong tan-awon sa usa ka sa atong tan-awon nga mulid sa ato in the future. Amen. Nga tan-awon nga nga dunay naa ni siya 7 qualities of a good leader. Nakuha na to og mao ni atong ginatan og gina-spread out karon sa atong mga kabarangayan aron nga maware pud ta. The power actually is in our hands. Kinsa atong ibutang dinha mao na kinahanglan kamo maki-usa mo no sa atong advokasya. Nga tabangan ginatong atong gobyerno. Tabangan nato atong nasod nga maplastar gyud ta, ma-order gyud ta. Nakuha nato ni og usahay kita mailang ka ita manaway sa atong panggobyerno pero kita be nagbutang sa mga tao nga naa dira. Or apathetic la kaayo ta. Sagdan lang po nato ang mga tao nga mopili sa ilahang gusto. Nya kita hinuon nga mga believers sila pugid ta di ta magapil diha kay hugaw kay na dira. So, ang mahitabo, we let them decide. Nya pag kung unsa ang mga nakita nato nga mga kasaway, anta. Mangisog pud ta, mag-strong pud ta. Nya wala mo kay gihimo. Nakuha mo na? Kay ultimo gani pag-participate in your right as a Filipino citizen. Di mo ka mo participate. Kinsa naman sa inyo hadiri ang nakabutar na masukad sa ilahang kinabuhi. Taas kamot. Very good. Kinsa naman diri ang 18 above sa inyo 18 pataas. 18 pataas. 18, mas pilihan din yung mga edad. Mga 18 pataas. Taas og tarong. Yung mga kamot. Okay, ipabilin kang kinsa tong mga kamot nga nagtaas. Kinsa man sa inyo ang nakarehistro na. Murag ni gamay man. Yamuhan ko anang duwa pa mo nga rehistro. Kung saan man niyo pag-participate, alang sa kabaguhan, nga kamo mismo, wala man gadi man mo, inyo rin pakikibit balikat na inyo. Hey, pagparehistro na mo, ongoing paghihapon, di ba? Ongoing paghihapon. You go to, sa mga barangay na, ay mga gipang na. So, let's participate for our nation building, our nation transformation. Amen? So, muna ato ang advokasya nga ginapadayon, no? Aron nga, kung unsa man ang atong pwede matabang sa ato ang nasod, makatabang gyud tawag insakto. Going back no sa ato ang guard and protect your potential. Adunay ato adering ang topic actually nato karon is God's plan. Sandali lang. God's plan of defense. No? Kay ang gwardiyahan maginato o protektaran daw kuno atong potential, dapat may bala nato nga naanay giplano daan ang Ginoo para sa atoa nga depensa. Palihog ko sa thank you pa. Mao di ito nga naing ato ko. Thank you. So mao nang ang iyang gisulti din in Ephesians 6 verse 10. Magsudo lang ta sa 10. Ingon siya sa katapusan,
liguna ang inyong kaugalingon. Kita gid ay gisugo nga magligon ta sa atong kaugalingon. Diha sa pakighiusa sa Ginoo, pinaagi sa iyang dakong gahom. No, with our relation sa atong pakighiusa daw, being one with our Lord Jesus Christ, ug naa sa iya sa atoa, pinaagi sa iyang dakong gahom. Unsa man ang dakong gahom gani? One part no sa ato ang potential is God's power, God's wisdom, of course, ang God's Spirit nga niya sa atoa. These are mo ang potential nga naa nato. That's when ingon siya, isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat na gihatag sa Dios kaninyo, aron makasukol kamo, batok sa tanan, sa batok, sa mga pagpanglimbong sa yawa. Aron makasukol kuno ta, na ay kahimanan, na ay pangdepensa, even na ay pang-opensa, nga gihatag, weapons of warfare, nga gihatag si Lord sa atoa, aron makasukol ta sa atong tinuod nga kaaway, nga mao ang yawa. Nakuha na to. Because in verse 13, ingon siya dire, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces in the heavenly realms. Sa Bisaya, mga pangulo daw ni, naa ang mga pangulo, naa sa mga gahom, sa mga daotang gahom nga nagmando ni ining kalibutan sa kangitngit. Naadi ay mga espiritu nga nagagahom sa mga pangulo nga naa diri sa kalibutan, sa kangitngit. In this dark world. So naay gitawag nga, unsa man nga dark world? The kingdom of darkness. But we are in the kingdom of light. But wala kita gihapon, dili nato ikalimbong nga naa paggihapon ta ni ining kalibutan. But salamat sa Ginoo mo na siya nga, ay still, wala ta mo gikuha diya sa kalibutan. Pero, kumplituhan ta mo, na ay depensa, nga akong ihatag, aron magwardyahan ninyo, maproteksyonan ninyo, ang potensyal nga naan sa inyo ha. Mo na yun siya, therefore put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. Stand your ground, and after that, after you have done everything to stand, dapat buhato nato ang tanan natong mabuhat aron ta makabarog. Having done all to stand, done everything to stand. Ano siya nga? Stand firm then. Barog nga ligon. Kung saan yung pagbarog nga ligon, imo nga ning hisuhan ang imong kaugalingon, kumpituhon nimo ang depensa nga gihatag nimo. Unsa ni sila nga mga depensa? The belt of truth buckled around your waists. Hibalota nga ang belt of truth para na dili ang imuhang uniforme dili na siya mahushos yung pa sila. Dili mahubo. Nya maulawan hinuon ka. The belt of truth. You know, bisag unsa pa ang sa imuha sa kalibutan, labayan ka man og tanang panglabay nga makakabakan, mga fake news, pero pag naa ka sa kamatuoran, wala gyud kay kaba. Di gyud ka maulawan. Sila'y mapakaulawan. Instead of shame, so atong ihatag sa tuwa, double portion. Di ba? So belt of truth lang daya ang kinahanglan ani aron nga wala gyoy bisag unsa nga bakak nga makapakauwaw nimo. Amen. And the next is with the breastplate of righteousness in place. The breastplate of righteousness dapat ang taming nga naa, ang shield nga naa, the breastplate nga naa sa atuang heart nga dili maig-an ang atong mga kasingkasan aron dili na siya masamdan. Kay naagi mga words na yung gusto nga mo samad sa imuhang kasing-kasing. Pulong lang na. Pero ingon ang Lord sa imuha, puigog ka, nga dili ka maabtan o dili ka mafatal ang imuhang samad. Kung sa imong suoton, the breastplate of righteousness. The breastplate of righteousness in place, and of course, ingon siya diri, and with your feet, no?
fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Hallelujah. Kini di ang ato ang pag-share sa good news of the kingdom. Our passion always to share the good news of the kingdom. Ang atong kadasig sa pag-share sa good news of the kingdom, sapatos day nato day ni siya. Ang usa ka tawo di ay nga dili naga-share sa good news of the kingdom. Just lost is one of the most important niya nga weapon of warfare. Ang iyahang combat shoes. Kung ang usa ka sundalo wala na siya combat shoes, usa may tawag ana sa iyaha. Dili sa tinuod nga sundalo. Kay usahay no ang imuhang itsura na kay mura kunuhay kag imuhang uniforme green pod na napo kay dala nga carbine pero wala kay sapatos. Sa tawag sa imo ana? MPA. Pero kita kay naaman tay gi-issue sa atoa. Serial napo kita mga di ba mga combat shoes na gina siya serial number? Ibig sabihin, they are provided by the home government. To be used, kay para pag maato ka sa gira, ready ka. Combat shoes, gani ang tawag. Kay para magpagkumbati ka, dili masamdan ang imong tiil. Kay pag masamdan na ang imong tiil, di makapadayon. Pwede na magka-infect. Nya magpili na kasi imong atuanan, kay huwag magkay sapatos. So kita dili ta mga peke nga sundalo. Mga tinuod ta nga sundalo ni Kristo. Muna ang mga sundalo ni Kristo, mo share gina sila sa gospel of peace. Muna sa pag-adto to sa mga barangays, kinang atong mga pag-share karon sa atong blessing, ang atong pag-LPM karon, ayaw ninyo ni i-underestimate kay naga-ready ta. Ang ato ang combat shoes magamit nato paingon didto aron masulti nato, ma-share nato ang good news of the kingdom. Na-participate mo sa inyong mga LPM, sa atong mga LPM activities. Ikaw karon nga naga-ready sa field, ikaw nga farmer karon nga naga-ready sa field. Apil ka og clean up drive, apil ka og serve sa lugaw, apil po kag share sa imuhang blessing para unsa may inyuhang ikatampo dito, pabutang sa food packs, apil ka ana. Pag-abot sa panahon, sa dihang tingtanom na, makatanom ka. Kaya ni apil man ka. Apil-apil ka ditong tanom, mula gani ka nag-apil sa preparation. I really believe that once the field is ready, grabe kaayo ang pwede nato mabuhat ang atong influence. Once we become influential, we can make a difference and we can make an influence. Ready kaayo na ang field. Pag-abot sa panahon, thousands upon thousands of people will freely hear the message of salvation. And they will listen to you. Ngano? Ikaw ang naka-influence, ikaw ang nag-ready sa field. Unang ayaw gyud og kuhaa ang passion nimo sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Amen. One na siya, isa na siya sa makapadasig nimo. Munang matingala ka nga wala na kay kadasig sa kadasig sa pagsimba, kadasig sa sa LG, wala kay dasig gani makikita sa imuhang leader ang ano man. Wala namang kay apil-apil. Sa gospel of peace, ang passion na wala naman. Part ba na, yun siya din eh. Gani, ang gisulti mong dito sa Bisaya, kadasig, datan na kami sa Bisaya ha. Sa gisulti niya dito, at Tagalog na lang sa ha, isuot nyo bilang sapatos ang pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita. Always ready. Nera nakita na kong Bisaya. Ningon siya. Og ang kadasig. Of course siya. Ang pagkamatarong ingon nga sa lipod sa inyong dughan. Og ang kadasig. Sa pagsangyaw sa maayong balita. Sa pakigdait.
The shoe of the gospel, the passion always to share pala the gospel is part of parcel siya sa atuang weapons of warfare. So ina mong tapad, pagdasig brad. Magdasig ta. Kaysa diha nga mawala gani ng kadasig nimo, kadasig sa pag-share sa gospel, you will be on the losing end. Muna kung sa una, pag primero nimo naka-experience ka sa Ginoo, dasig kayo ka, dapat ibalik nimo na karon nga passion sa pag-share sa gospel. Kay part na sa imuhang weapon. Ug di ka pwede mo excuse ka. Nga wala mo, no, gitagaan ka sa Ginoo mo na ang gihatag nga full sa Ginoo nganhi sa ato nga iyahang mga sundalo. Dili pwede na nang gitagaan ta niya og gitagaan ta niya ag breastplate, gitagaan ta niya ag belt nga walay sapatos. Nakuha na to. Gitagaan ta niya ag robe of righteousness. Nga wala tay sapatos. Kompleto tagi kumpletuhan ka sa Ginoo. Sa Bisaya pa nagihitsuhan ka. So walay excuse. Nakuha na to. Amen. That's why niingon siya, be ready. And then he said, in addition to this, all this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Ato ron i-take up siguro tanan isa-isa gini siya unsa man ang shield of faith, unsa man ang breastplate of righteousness. Ato ron in the faith. Ato ron sa basahon karon nga ikumpletuhan ta sa Ginoo. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Very importante kayo nga ikaw assured ka sa imuhang kaugalingon na usa ka sundalo, sure gid siya nga bisag mamatay siya in the field, in the combat, during combat time, naa siya sa kamot sa Ginoo. Ingon si Paul, I am ready. Whether I live or whether I die, I am ready. Because I know, kung mabuhi ko, I will live with the Lord. And if I die, I will be with the Lord. Assured ko ni ana. Ang pangutana karon, ikaw nga sundalo ni Kristo, assured ba ka sa imuhang kaluwasan? So ang pangutana nako kung mamatay ka karon, inevitable man gid nga mga panghitabo. Sure na ba ka? Nga di gyud ka maatog impyerno. Ba ang usa ka tawo mahadlok pagani mamatay, kana makaingon ko basin dili pa siya sigurado sa iyahang kaluwasan. Kinahanglan ang mga anak sa Ginoo dili bag ingon nga, kung mamatay ka karon, simba ko. Wala na di madahag simba ko na. Dapat i-assured nimo sa imuhang kaugalingon sa imong kasing-kasing nga ikaw luwas na. Ug nakasabot ka nga luwas ka na. Ug kung makutanon gani ka, nganong luwas naman kunuhay ka be? Kabalo ka unsa imong itubag. Kung pangutanon ka karon, nganong luwas naman ka? Nganong di naman ka mahadlok mamatay? Kabalo ka unsa imong itubag? Kabalo ka unsa imong itubag? Katong wala pa, doula imong leader. Unya, saon man ako leader nga masigurado ginako mahadlok mamatay. Doula imong leader. Ang usa ka sundalo ni Kristo nga nakahibalo nga siya luwas na, di gyud na mahadlok. Bisa parang ibala sa kanyon. Walay fear of man, fear of death. Amen. Kay nakasuot na siya sa helmet of salvation. And of course, the sword of the Spirit, which is the word of God. And it says here, and pray in the Spirit on all occasions, with all kinds of prayers and requests. Our prayer is also our weapon of warfare. With this in mind, be alert. Nga naadain ni siya, with this in mind, be alert. Be on guard. Kay naaday kay protection sa imuhang potential. Amen? Amen! So again, this description of the armor of God details a plan to guard and protect your life against Satan's invasion. You must understand, sabton dapat nato that the provisions of this plan and put them into practice if you want to defend your potential.
So again, recognize your enemies as the spiritual forces of evil. Kinahanglan di lang ang imuhang weapon, ang imuhang masabtan o mailhan, dapat pod makaila ka kung kinsa ang imong kaaway. Ug unsa ang iyahang mga tactics. Know your enemy. Recognize your enemies as a spiritual forces of evil. That's our first nga dapat buhaton. For our struggle is not against flesh and blood, but against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil. So ang atong enemies, they are the spiritual forces of evil. So, what looks to us, what looks like a conflict in personalities or a difference in values, kana ba may unang tanga, di lang man gud pareho personalidad, lahi lang gid akong gidak-an, lahi akong values, ang lahi ang kultura, mo na nga dili mag-struggle gid mi, dili gid mi mag-clash gid ang among personality. But listen to this. What looks to you as a conflict probably in personalities or difference in values may well be a struggle. On a more, miyong ko, mas taas probably nga level. Spiritual level. So, dili probably na siya personalities lang. Physical lang or mental lang nga struggle with the other person, but actually it's because na ay spiritual forces nga gahom kanila mao na nga ginaatake ka. So learn to recognize and combat the enemies of potential. The scriptures are filled, puno kayo mga examples of Satan's work, like si Moses, iyang mama, o ang iyang sister may langgani kay nakahimo, no? They relied on God's power ug naluwas nila si Moses. You know the story? Patyo na unta sila sa Pharaoh, but salamat sa Ginoo, gitaga og wisdom ang iyang inahan ug ang iyang igsuon. Gibutang siya sa basket, gipalutaw-lutaw dito sa Nile River, may nalanggani kinaabtan o nakit-an pod. Timing po kayo, pero giplano tudaan ni Lord. Nga na ang prinsesa no sa Egypt, the daughter of Pharaoh, unya mao to ang hinungdan nga naluwas si Moses. Ang kanindot pa gyud kay naa si Miriam dito nagbantay-bantay gyud siya. Amen. Igwardiyahan gani ang potential. Moses will become the deliverer. Gamiton sa Ginoo nga mo deliver sa iyang katawhan sa Dios gikan sa slavery sa Egypt. Dako kay nga potential, dako kay nga buhatonon. Unya pat yun lang. May lang gamoto nga gigamit sa Ginoo ang iyang mother, gigamit ang iyang sister, gibantayan, gigwardyahan, samtang naglutaw-lutaw dito. Wag siguro to siya no. Wag ito piyong-piyong gid siguro. And eventually na-save si Moses. Tawag niya iyang mama, giingnan niya ang prinsesa, gusto ka nga na imo take care ani nga bata ni imong baby will be your adopted son. Kasi may lain niyang tawagon, ang inahan. Timing, no? Why is? Ingana ang mga anak sa Lord nga giniyahan na ay wisdom. So learn to recognize and combat the enemies. So again, iyon siya diri. Thus Moses was saved from Pharaoh's murderous plan. Second example is si Joseph. Joseph was but a youth. Matanon pa kaayo. Sa dihang iyang mga brothers, nagplano nga patyon siya. But eventually, they had sold him into slavery instead of killing him. And Joseph endured, nag-anto siya many hardships that could have prevented his potential from being unveiled and exercised. Ano sa masalita mo saya? First, he was falsely accused of seducing his master's wife. Lisod yung kayo mahimong gwapo. May nalanggani kay nidagan gud siya. Gud siya gusto nga mamansahan ang iyahang pagka-pure.
Mo na mga gwapong lalaki diha. Masay ra ba yun? Oh, gwapo gito kay nag-imin man. Amen! Ang mga gwapong lalaki, target gyud mo. Gusto gyud sa Yahawa nga ang kang inyong potential iyang i-dampen o iyang i-stop. Batanawa si Joseph, wala gyud siya ni sugot. Kung sa iyang gihimo, iyahang nga gidagan away gikan sa palay. Di ba? Nangyayman sila, pag palay na ang lumapit, ang mga lalaki, mayroon to kay palay na ang lumapit eh. Kasayang naman. Pero nahibalo ka nga kana nga palay, temptation di ay na siya. Nya mukaon jud ka. Muna kung naagyoy, dapat nimong desisyonan, idaga na lang. Pag makadaga, pag kinahanglan nga mudagan ka, flee. Idaga na lang na. Ay na lang og. Okay, taraw na to niyo atong panid-an ni sa iyo yang buhato na I don't play with fire. Kuha na to? So si Joseph, he was thrown into prison because he flee from temptation. Then na siya gitabangan dito pagabot niya sa prisuhan, may nalanggani kay ang Lord faithful jud kaayo. Joseph was ingani Ginoo pag naagyoy potential na naay mga tawag sa Ginoo bisag asa ka ibutang mahimo jud ka nga leader. Si Joseph nahimo siyang slave pero nahimo naman siyang mayordomo pagkalugayan. Pagabot po na sa prisuhan, nahimo po siyang sinaligan sa captain of the guards. Kita niyo na kung giunsa sa Ginoo sa pag-protect si Joseph, bisag asa siya, ang pabor na agyod sa mga tao nga nagtuman sa kababuton sa Ginoo. Amen? And even though nalimtan ang iyang gibuhat, iyang interpret ang duha ka damgo sa iyang mga kauban nga mga piniriso, he was forgotten by those he helped, but he remained faithful to God and continued to trust Him. Wala niya gialaong ang enemies of discouragement, opposition, and the negative opinions of others to destroy the dreams that God had given him. After many years, si Joseph, tungod kay nidaog siya, niabot gud siya sa iyahang one day. He was placed in a position of great prominence because he interpreted Pharaoh's dreams. Thus, ang iyang potential to interpret dreams and to manage wisely were effectively used, and his purpose to preserve his father Jacob's family in the midst of severe famine was fulfilled. Grabe nga hardship na priso, nahimong slave, gikan sa palangga nga anak, nahimong slave, nahimong piniriso, and he came out nga naglingkod sa trono being the prime minister, only second in command to the Pharaoh of Egypt. What a favor! Niabot sa iyang potential. Niabot ang day nga na-fulfill niya kung unsa man ang gipatrabaho sa Ginoo siya, becoming a savior sa iyang pamilya. Wala lang nga matay sa gutom. Kay siya nahimo naman siya nga prime minister og nagiplano niya, gi-order niya nga dili magutman ang tibuok kinging harian sa Ehipto. Pakuha nimo na. Another example is si King Saul. King Saul tried to kill David many times. After nga si Saul, gidisobey niya ang Ginoo nag-appoint kang David, nga mahimo siya na ang mupuli kang King Saul. Because the Spirit of the Lord departed from Saul, ang nahitabo, na ay evil spirit nga nagatorment sa iya ni puli. Kung ang Espiritu sa Diyos naghatag og kalinaw, ang daotang nga Espiritu muhatag yun na, mutorment yun na, muhatag na siya og kasamok sa kinabuhi sa tao. So pag anxiety attack na gani, pag medyo na gani ka stress ka na kaayo, pag magsugat na gani ng imuhang mga kilay tungod sa di nakakasabot sa imuhang palibot, magbantay ka you are under attack. Gitorment ka na sa daotang espiritu, ngayon tabok ang King Saul. So kanya depart sa iya ang balaan nga espiritu ni puli ang tormenting spirit, nga evil spirit. So as a young man, si David came into Saul's house, aron nga makatabang nga masuth, no, matabangan siya nga
maibsan ang iyahang kainit sa iyang ulo o ang pagtorment sa iya sa evil spirit by playing the harp. Ang music man good is makatabang jud kayo siya sa mga nga mohatag og unsa na siya soothing effect no sa ato ang brain o sa ato ang utok. Ug mao nang gitrabaho ni David. Because he was also a composer and very gifted no sa music. So nagplay siya og harp. Sa dihang magplay na siya og harp, murag makatulog na dayon si King Saul. And because he found favor with Saul, David became one of Saul's armor bearers. So he was enlisted into the army. And before long, because of that, David ran into trouble. Sa dihang naana siya sa army ni David, ni King Saul, dito nagsugod ang iyang trouble. Because as he became a great warrior and he grew in popularity, grabe na niyang sikat makaayo siya, si Saul came to be jealous sa kasikatan ni David. Ang Espiritu sa Diyos naa na mo kang David, makaya makita nimo nga mo-attract na gid siya og great favor sa mga tao. Nga sa dihang gikan sila sa gera, pag-uli nila si King Saul, gianaan sa mga nagsugat pod nga mga kababayan-an. Maayo po gini mga dalaga ba, maayo gyud kayo po magpa-effect sa heroes, no, hero of war. Sa dihang sayaw sila, dala silang tambourine, unya kanta sila. Ang ilang kanta kay niingon man nga si Saul, wow, power. Nakaslay, nakapatay og 1,000 enemies. Yay! What hooray! Si David nakapatay og 10,000. Nipanting ang talinga, ang mamanting yung tenga ni King Saul. He became jealous and one day he hurled a spear at David. Iyang gibangkaw. Imagine ka. And another time he sent his men to David's house to kill him. Kanag yung intention na gyud nga patyo na ganiya si David. And at this time David already was his son-in-law. At the same time commander sa iyahang army. Matula na nag-iisip, ang iya natabunan na gyud sa selos, natabunan na gyud sa unsa nga klase ang gidikta sa iya sa evil spirit. And although David escaped, he spent many years as a fugitive, trying to avoid death by Saul's hand. And there, kay tao raman lagi hapon siya, discouragement, fear, loneliness, makita niyo na sa Book of Psalms. 150 magina ka chapters naa diha ang tanan nga mga emotions ni David. Tanan po diha nga prayers naa diha during sa iyang discouragement, during sa iyang kahadlok, loneliness. Siya lang gud isa. May lang gani kay naay mga ni adto po ni apa sa iya didto ug iyahan nang magipang train nga mga sundalo. Distractions, negative opinions, and pressure from others were all part of those years wherein si David nahimo nga gi-mold aron nga bisan ing atong iyang kahimtang mafulfill paghihapon kung unsa ang plano sa Dios sa iyaha. And he trusted God to fulfill the promise that he had received when Samuel had anointed him to be king. In time, David fulfilled his potential and became the greatest king in Israel's history. Inanim tapa naradyo kay one day. Kung naa pa man kakaron sa imuhang wilderness, kung naa pa man ang discouragement, na baka malonely pa ka usahay, napay mga kahadlok no mo sa imo muhari sa imong kasing-kasing. Sige lang, naa pa ka sa proseso. You are still in the process. But eventually, I know na kay one day. Ingnim tapad, nalay kay one day. So mag-warning lang ko sa imuha. Although death is a favorite way for Satan to destroy potential, he will most likely to ensnare you with one of the enemies of potential. Ato tong diskutan ba, pero ito kabuok, 11? Ang atong diskutan sa enemies of your potential. So, gamiton ko na sa yawa, tanan nga pamaagi sa enemies of your potential
That's why be alert to recognize these enemies for what they are. Unsa ni sila? Unsa magay tinuod ani nila? Unsa may i-label nimo aning enemies of your potential? Kana silang tanan atake sa imuhang potential. Satan's attack to your potential. Kasi naaga ni plano ang Ginoo sa imuha because you are His child now. Expect yung ka nga atakihon yung ka sa yawa. Mo na nga si Apostle Paul, gi-remind niya ang mga taga-Ephesians. He knew that the attack of Satan is inevitable. Meaning, muabot yun siya. Sigurado siya nga atakihon yun siya. Mo na ikaw po, dapat yung ka makahibalo nga, the attack of Satan to your potential is inevitable. That's why giingnan niya, put on! Giingnan niya ang mga taga-Ephesians. O giingnan po niya ang mga taga-Sitihimians. Put on the full armor of God so that you could withstand when the evil day came. He wanted them to expect trouble. No mo expect yung trouble. Ayaw na lang i-deny na. Ayaw na lang nag-isulti nga, ano lang ni, in denial pa ka nga, ano lang ni siya, buutan man ko, nga nung atakihon man ko. Oo, anak man ko sa Ginoo nga nung atakihon man ko. Of course, we are protected. Of course, kita giplanuhan kadaan sa Ginoo sa imuhang kadaugan. But ayaw i-deny ang fact no nga you are under always in the sa ko ang panaa ka always sa programa o sa agenda sa enemy ni Satan nga ang imuhang potential di gud nimo maabot. So expect trouble. Expect trouble. Usay pa, double trouble. Be prepared. Be prepared to meet it when it came. Amen. Because listen, ngayon siya dire, no matter what you do, bisag unsay imuhang buhaton, you will always have critics. Kini sila ang mga gamiton sa yawa sa ni Satanas aron nga i-impaired ka, aron nga pugnan ka nga ma-fulfill na imuhang potential. This is true because some people cannot bear to see others succeed. Daghang gyud mga naiuban gyud mga tao dili man tanan nimo mga friends, dili pud nimo tanang kapamilya nga dili gusto nga mo succeed ka. But listen to this. Kung ikaw wala kay gibuhat, katong mga fans club lang, walay gibuhat, walay mo hilabot nimo. Kay dili man ka problema nila, you are not a problem for them. But when you start fulfilling your dreams and visions, you will attract attention. And that is what happened actually. Literally, kay Bishop karon nga si Mana, may nalanggani kay inyuhan ang naano James, no? Nagi gusto nga mo, gisundog-sundog dayon siya, oh. Nga tanaw ra gud mag-ano na nga nag-solicit na. Aron lang dauton. Naibalo mo gid mo nga dili gud si Bishop, mahilig ana mag-solicit. Sabi nag-foreign fund. Dili gid niya gusto na, dili gid niya trabaho na. Kanang ginasulti dira. Mo na kinahanglan gyud tao daghan kaayo nga keyboard warriors. Because listen to this. Dili lang ni mawang mahimong atake, sunugdanan pa lang ni. Last Sunday, gi-remind, gi-warningan tanamudaan, our bishop will be attacked more in the coming days. O ginaot nga dili kita ang mahimo nga mo atake pug apil. Kung dili kita mahimong shield. Naa naman si Bishop Shield Security Group. And I hope ang atong mga keyboard warriors mahimo pud mo nga shield kang Bishop sa mga atake. Mga fiery darts man eh. Nga gusto gyud nga palungon no og stop gyud kung unsa ang potential o unsa ang plano sa Ginoo sa life no sa atong bishop and even sa ato ang mga kinabuhi. Our advocacy is to lead this generation for nation transformation. That's LPM. Bringing patriotism and love of the country back to the hearts of every Filipino. Loving God, loving people,
and loving the nation. Dako kaayo ang atong trabaho. Ug mauna nga dako pud kaayo ang mahimong atake towards us. So Pastor James, pila naman kabok ang ato ang keyboard warriors karon? Less than 100 pag yun. Asa naman mo nga mga kumbatan panunta kaayo mo? Pag pa-enroll na mo kay Pastor James, siya ang ato ang commander sa ato ang mga keyboard warriors. Siya ang ato ang batalyon commander sa ato ang mga keyboard warriors. And he is still unsa ni siya? Recruiting. He is still recruiting. Labi na kamo mga babae, kay kamo ang mga di magpapildi pag gira. Join na mo sa kausa nato. Amen. Amen. Og bisag ning inyong mga leaders, kini yung mga leaders na gini sila dako kaayo nga plano sa Ginoo sa ilaha, potential kaayo ang giplano ni Lord sa ilahang mga kinabuhi. Napo sila potential within them and they will also be under attack. So ang pangutana, will you join in attacking them or you will be the one to shield them? Nakuha na to? Pasalamat sa Ginoo nga aware ta ni ining tanan. Di na butangan pa og label ng uban pa nga label pag na we are under attack, discouragement, fear, loneliness, kana sila pag moabot na gani na, pag naa na gani pressure sa imo, negative words ka moabot sa imo ha, label ginato ni ana, we are under attack. Atake gyud na sa ni Satan. Pag moabot na gani po ang mga emotion sa ato pagbantay kay you are under attack. Ay, sa exercises pa nga, kuan lang mangukukaroon, lang ko hormonal imbalance karon. Oo, na ni. We are under attack. Although psychologically, naman na siya nga study, no? Pero, still, any negative thing nga moabot sa atong life para dili ka makaabot sa imong full nga potential, gigamit na sa yawa, aron nga ikaw, atakihon jud kaniya aron dili ka maka-fulfill sa imuhang tawag. So ana nga panahon na dili ka kinahanglan og counseling, advice leader, counsel ko leader. No, you fight it with the weapons of warfare nga naagi andam gihatag sa Ginoo daan sa ato. I know all of us, kitang tanan na atay nagkalain-lain nga mga struggles pod. Si Pastor James, personally, I heard no sa iyang testimony kung giunsa niya pagkumbat ang atake sa iya sa enemy, sa iyang mind. And ako, I'm really blessed, no, hearing it. Nga he was able to come out victorious. Di na lang nato na siya butangan pag-label nga ano lang ko ingani ko kay nga nananunata na mga rason. Ato na lang ng diretsohon. We are under attack. But praise God, we have God's defense plan. Available aron kita maka-fight kung unsa man na siya nga tanan nga kaugdahan sa yawa sa ato ang mga kinabuhi. Amen. Amen. Pag something big na nga itong buhaton, naagyo na siya mga something big pod, surprise attack ang yawa sa ato. Pasalamat sa Ginoo mo daog ta. Ang mga madaogon o ang mga fully equipped nga mga sundalo ni Kristo manindog. Amen. Fully equipped na biyog ka? As we continue now to praise the Lord and to worship the Lord, pray right now, Lord, salamat sa imuhang pag-equip sa ako. Nga i-ano karon, i-evaluate. Kompleto na baka? Kompleto baka? Noon sa gaito, the belt of truth, the breastplate of righteousness, the shield of faith, the helmet of salvation, the sword of the Spirit,
the shoe of the gospel, the readiness, no, of sharing the good news of the kingdom, the gospel of peace. Naa ba na sa imuha karon kompleto pa ba na? Kay kung wala na gani, pangayo sa Ginoo karon, Lord, once again, kumpituha Ginoo ang akong armadura. Salamat Ginoo. Salamat O God, our Father in heaven. Thank you for your defense plan that I can have it all now. All these weapons of warfare. In the mighty name of Jesus, I ask it, Lord, right now, nga imo kong puno ni Ana. Even my, Lord, ang imuhang mga pulong, nga ready always. Salamat kay Ginoo. And even, Lord, the Holy Spirit who is in me, my weapons of warfare. Salamat, O Holy Spirit of the Lord. Nga ikaw, even my prayer life, right now, ibalik Ginoo. Oh God, ang fighting spirit sa pag-pray with authority. Right now in the mighty name of Jesus. Let your prayer right now, dili na itong prayer nga puro begging. Right now, ibang pag-ampo dapat karon pang-atake sa yawa, pang-atake sa enemy. Kanang praying in authority. Nga whatever circumstances na ka dapat ka lang imong pag-ampo, you could actually, it can control the circumstances nga naa ka. Pangisog na kaloraya, sige hilak-hilak. Ayaw sige hilak-hilak, kung sundalo nga sige hilak-hilak. Kung dali imo dapat ang imong prayer karon, imong pag-ampo karon, inisog na. Kay imuha ng future, imuha ng potential nga dapat imong gwardiyahan. Kasi puno ka dapat ni ini, the weapons of warfare nga gihatag ni Lord sa atua. And especially the prayer. Dapat dili na begging prayer. Kasabot ka kung unsa imong authority. Kasabot ka unsaon ang imong pag-ampo, mahimong epektibo nga pag-ampo. Oh, hallelujah. Thank you, Lord, for your presence with your people right now. O salamat o Dios nga niining mga taknaa. Ang imong mga kanakan maka-experience gyud sa kadaugan nga ilaha Ginoo nga imong giplano alang kanila. This is your plan of defense for all of us. And not only Lord nga pang-depensa ni kundi pang-opensa pud God. Salamat o Lord in this moment, in this time. We thank you Father God. Covered me sa imong hamili nga dugo. Salamat Ginoo that your blood Lord Jesus, one of our best weapon that we have, na imong gi-provide alang kanamo o Dios. Maghimo gid kanamo Ginoo nga madaugon sa bisag unsa man nga atake sa enemy. Thank you Lord for the victory in the cross of Calvary. Thank you O God for the fullness of the weapons of warfare nga niya diri sa ako ang kinabuhi karon. Thank you O God, Lord, we worship you and we thank you Jesus. We thank you Lord. Salamat imo mga katawhan Ginoo, muuli sila nga adunay pagsalig Ginoo kanimo. You will continue to trust you Lord that you who began a good work in them, imo gyud Ginoo nga tiwason ni. Tiwason mo Ginoo mo abot sila sa ilang full nga potential. As I apply your blood Lord towards their lives, Lord, I declare no weapon formed against them will prosper in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, oh Lord. Oh, thank you, God. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, as you raise your hands towards heaven as I declare this priestly blessing, receive it with your faith. Samtang imo ning paminawon nga priestly blessing, i-declare gyud sa imong kasing-kasing karon, I receive it Lord, I receive it. Oh yes, Lord God. Oh yeah, barakah Adonai, biyashmareka. Yayara Adonai panabaleka bikunika. And yes, Adonai panabaleka biyasamilika shalom. The Lord bless you, and the Lord keeps you. The Lord makes His face to shine upon you, and will be more gracious to you. The Lord turn His face towards you, and give you shalom. Nothing missing and nothing lacking.
Wag gyud kulang nimo, gihitsuhan ka sa gipituhan ka sa Ginoo, dawatan ning tanan. Great wealth and favor from the Lord be unto all of you. And all the people of God say, receive it. I receive, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. For our announcement, please take note. Leadership group meeting, that would be per network. Make sure you are always connected to your leaders. And next Sunday is our Simbalay. Again, next Sunday, Simbalay set up po tayo. So sabay-sabay tayong mag-tune in via Zoom and Facebook Live at exactly 10 a.m. And if we have pahabol na mga tithes and offering, we have our ushers here on the exit side to receive your pahabol na mga TNOs if we have latecomers lang. So I think that's all. You can have your group huddle. God bless everyone and shalom.